Sa Australia, libre medical. Nabuhay ako dito. Naoperahan ako ng 2 beses dito sa Australia. From, nakala mong wala nang bukas. Pero lahat yun, nagawa ng paraan. Dito, pag nagkasakit ka, ang hindi mo naiintindi yung financial aspect nun eh. Ang iintindi mo na lang kung paano ka magpagaling. And on top of that, libre yun. Kahit i-tax ka na malaki, alam mo na sa tama na pupunta. Galing kami ng Singapore bago kami nandito. Ito yung sa amin dito talaga na makapunta rito sa Australia. Kasi nga, from Singapore, hindi siya binibigyan ng permanent visa. So, visitor's visa lang siya. Kasi yung panganay namin, kailangan mag-aral ng Mandarin. So, one time, umuwi siya na umiiyak. Sabi niya, ayoko na mag-aral. Yun yung naging trigger point sa amin. Walang pagsisisi. Natatandaan ko nun, nung nag-a-apply kami rito, sabi sa amin ng isang Pilipino, gawin nyo na kung ano yung magagawa nyo. Kasi hanggat bata pa kayo, hanggat may chance pa kayo, gawin nyo na. Kasi it's really worth it. Lifestyle-wise, family-wise, marami kang oras sa pamilya mo talaga dito. Pantay-pantay rito. Kung ano yung kinakain na mayaman, kung ano yung pwede mo ma-experience. Kung bibigyan kita ng 10 million pesos to move back to the Philippines permanently, wala nang balikan sa Australia, will you take it? No. Kasi first of all, I can earn that 10 million in Australia. And second, the quality of life in Australia is nothing compared to the Philippines. Ang daming sasabi na take the 10 million tapos mag-business ka sa Philippines. Hindi pa rin eh. Para sa akin ha, yung healthcare kasi yung main thing for me eh. Parang grabe, ang dami kong friends, ang dami kong kamag-anak na lumubog sa utang dahil nagkaroon ng sakit at wala silang perang may bayad sa hospital. And healthcare, sakit, it's always there, it's inevitable. We will experience that. Pero dito in Australia, we have emergency departments, we have walk-in centers na libre. So para sa akin, health is wealth, sabi nga nila. So anong mangyayari sa pera mo kung lagi kang may sakit? At least kung dito ka magkasakit, libre. Bakit ang daming Pilipino na gustong umalis ng Pilipinas? Ako personally, ang dahilan ko dyan, 2 beses kasi ako sinampal ng realidad sa Pilipinas. Namatay yung nanay ko kasi wala kaming pera, hindi kami tinanggap ng mga ospital. Namatay yung nanay ko sa daan, sa biyahe. So, yun yung isang dahilan na parang kahit pala nagkatrabaho ako ng maganda kasi 2 kami nag-work. Yung ate ko nagkatrabaho as civil engineer, ako nagkatrabaho ako as producer sa isa sa pinakamalalaking media company sa Pilipinas. May ipong kami, oo, pero sapat ba? Hindi. Kasi hindi namin na-survive o hindi namin nabigyan ng buhay yung nanay ko. Hindi namin na-extend yung buhay niya. Na sa Pilipinas pala, kahit gaano kaganda yung trabaho mo, kapag may nagkasakit at kulang yung pera mo, wala kang pag-asa. Hanggang dyan ka lang. Hanggang doon ka na lang. Mamamatay ka na lang. Yun yung na-realize ko. Yun yung tinuro sa akin ng buhay. Tapos, after 1 year, sinundan pa yan. Yung mami ko. Yun yung nag-alaga sa akin mula nung baby ako. Ang nangyari, nagkaroon siya ng breast cancer. Hindi namin kaya ang chemotherapy. Kasi pagka magpapakemo ka, bibigyan ka daw ng DSWD ng ganito, bibigyan ka raw ng PCSO ng ganito, pero hindi nila kayang i-cover lahat ng gastusin mo. Nagsulat ako sa kanila. Nag-email ako kahit sa mga foundation, wala ako natanggap talaga. Hindi ko kaya yung chemotherapy na presyo. Hindi ko kaya. So, ang ending, sabi ko, try ko mag-ibang bansa. Baka sakali makaipon ako sa ibang bansa. Kasi mas malaki nga yung dollar kaysa sa peso. Yun nga lang, pagdating ko ng Australia, wala na din. Hindi na rin umabot. Namatay after 6 days na pagdating ko dito. So parang for me, ayokong maranasan ng mga susunod na henerasyon ko yung ganong buhay. Na iintindihin nila yung pampagamot ko. Na mag-iipon sila para pag nagkasakit ako, meron kaming pampagamot. Gusto ko madala dito yung mga kapatid ko para ano man ang mangyari, yung kinikita namin na magkakapatid ay magagamit namin para sa sarili namin. Hindi yung kinikita namin, iniipon namin para pag may nagkasakit sa amin, may pampagamot kami. Kasi dito sa Australia, maganda yung healthcare system. Hindi mo problema kung ano man maging sakit mo kasi wala kang babayaran sa ospital. Sa Pilipinas, magkaroon ka lang ng sakit sa magkaroon ka lang ng kabag, pag nagpa-hospital ka, magbabayad ka na agad. Ang hirap ng buhay, ang hirap mamatay nang wala kang pera. Ang hirap ng dahilan ng pagkamatay mo, bukod sa sakit, ay yung kawalan mo ng pera. The hospital is big problem for the Philippine people. Hospital is very bad problem, very big problem. 2 million, 3 million is not the problem at all. Easy. If you bring your loved one to the hospital, if he survive, okay, but you will not survive, all of you. All family not survive. All of you will become bankrupt.
Either you sell your house, you sell your car, you sell your land, you sell your business, everything zero. All the money goes to the hospital. You know, you go in the medical center, Paranaque, there are 3 or 4 banks in front of the part of the hospital. ATM machine, 4 different banks. Get money, put back. Get money, give to hospital. Get money, give to hospital. No need to go far. They put the bank inside for you. Sa loob ng hospital may bangko. Pwede kuha yung pera, give to the hospital. Hospital says no control. The doctor can charge anything. If you go to the clinic, 500, 1,000, 2,000, 3,000. But now the doctor comes to you in the hospital room. Papunta yung doctor sa hospital, sa kwarto. And then he comes 3 days. When they send the billing, professional fee, Makano, the doctor come 3 days, his fee is 30,000. 30,000 because he come 3 days. 10,000, 12,000, 15,000. No limit, no control. Operation very expensive. Sometimes the operation is more expensive than rich countries like America, Europe. 200,000, 400,000, 500,000, no. The hospital, the doctor should have a very loving heart. If the patient is poor, give them free hospital, free operation. If person has no money, is very poor, give them 50% discount, 40% discount, 80% discount, 100% discount. If rich person, okay, you can make money. Poor person, give free medication. If you go to the hospitals of the government, no bed, no bed. The largest hospital in the Philippine, PGH, Philippine General Hospital in Manila. I go there to see somebody. The hospital is flooded, no bed at all. And outside the hospital, the people are sleeping in the outside hospital, open air. All the way outside, the people are putting their foam and they're lying down. The patient is lying down outside the hospital. Because no room inside the hospital, no room. So people are lying down outside the hospital. I see with my eyes.